Hello! Welcome again dito sa aking channel guys. At kung bago po kayo, I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe. So today, mag-unbox tayo another deck from Fully Booked. Yan. Matagal na to sa akin guys. Matagal na tong binili. Hindi ko lang talaga siya na-unbox since very busy. Walang panahon. Wala na ring energies at saka may mga decks pa naman akong ginagamit. By the way, hindi po ito sponsored. Buchanan Fully Booked. Ayan. Ayan siya. Oh. May Paite. Ngayon ko lang bubuksan. Ayan. Tanggalin na natin yung resibo. So, ako yung tao na hindi ko sinisira agad yung resibo. Yan. Pasensyahan nyo na at ito lang yung armas ko, yung gunting ko. Ayan. Tinanggal ko na yung resibo kasi yan, May 2023 pa nabili tong deck na to at I am a fan of Ciro Marchetti. Kung hindi nyo po na itatanong, I've been following him since 2000 something, early 2000. Ayan. And nagkaroon na ako ng deck ni Marchetti. Although wala na sa akin yung deck na yun. Yung very first tarot deck ko. Si Marchetti, Ciro Marchetti, is an Italian digital artist yata, kung hindi po ako nagkakamali. At para sa mga nagpo-follow sa kanya, yung mga may alam, yan, mga tarot enthusiast, alam ninyo yan, for sure. Italian siya. And gusto ko yung artwork niya. So, eto na. Buchanan Fully Booked. Shout out. Yan. Yan. So, ito ay isa to sa wishlist ko talaga na decks noon pa man. Pero years ago, and ngayon lang ako nagkaroon yan. Actually, nagkaroon ng nito. Yung unang lumabas is Gilded Tarot, hindi Royal. This is parang upgraded version ng Gilded Tarot ni this is by Ciro Marchetti. Tapos yung text sa book ay by Barbara Moore, famous author. Ito yon, Gilded Tarot Royal. So yung unang lumabas nito ay Gilded Tarot. Wala ako noon. Ang unang-una kong deck made by Ciro Marchetti is Legacy of the Divine. Legacy of the Divine Tarot, yung kulay itim. Team din to actually. Hindi ko lang alam kung sino mas nauna sa kanila lumabas, pero yun nabili ko noong mga 2006 or 2007 pa yata. So, luma-luma na yun actually. Ito naman. So, unbox na natin. Ayan yung niya, may plastic pa siya yan, nakikita ninyo. So, pag bumibili kayo ng mga genuine, authentic decks, ayan siya. So, ayan yung sticker ni Fully Booked. Kasi doon binili. Ayan yung pricing nila. Ito yung price niya sa US. This is published by Llewellyn. Ayan, paborito kong publisher. Llewellyn. So, etong na to, this includes a 224-page book and the 78 cards. Yung typical na rider weight system. Ayan. Ayan siya. Ito siya sa gilid. Ito yung likod niya. Body, Mind, Spirit / Tarot. A glorious tarot of enchantment and wonder. With every card made borderless and given a stylish design update, Gilded Tarot Royal elevates the original edition of this deck to
to new heights of artistic vibrancy and divinatory power. Ayun na nga, sabi ko nga sa inyo, yung unang lumabas nito ay Gilded Tarot. Ito yung royal version. Yan, this deck's timeless artistry invites you to explore the spiritual energy that weaves its magic in your life. Artist, ayan, Ciro Marchetti. Ganyan basahin. Ciro Marchetti. Visionary renderings of tarot symbolism and archetypes lead to valuable perspectives on unfolding of destiny. So, ayan, pinapakita, sino-showcase yung iba-ibang cards. Ayan. Hindi lahat, syempre. Hindi natin makikita lahat dito. Okay? Ayan. Yung pinaka-cover niya is the Strength card. Kung hindi ako nagkakamali, ito. So, gupitin na natin ite. Takot akong masugat maingat ako sa mga baraha ko. Pati yung lalagyan nila, hindi ko yan tinatapon, guys. Ayan yung... So, kay Fully Book ko to binili. Ayan, ang ganda. Laki nung box niya, actually. Ayan na. Plastic wrap protection. Although manipis. Ayan siya. So, makikita nyo naman guys, hindi ganun ka-perfect. Hindi ko alam kung sa handling yan, sa pinanggagalingan. Pero parang may mga guwit-guwit dito. May parang uka. No? Hindi naman siya totally nasugat pero parang may mga marks. Ayan, makikita nyo sa liwanag. May mga marks. Hindi siya perfect na makinis na makinis. Siyempre, kung maselan kayo, ayan, pati likod ganun din. So, ano yan, shout out kay Fully Book. Baka may sagot po kayo, ba't ganyan? Ayan na nga, sabi ko nga, published by Llewellyn. Ayan printed in China, Gilded Tarot Royal, 2020. Copyright 2020. Ciro Marchetti and Barbara Moore. Ayan siya, pag walang plastic, syempre malinaw na yung niya, itsura. Buksan na natin. Ito parang book yung pagbubukas niya. Wow. Ito. Ayan. Uy. Magnetic clasp pala. Wow, ang ignorante ko guys. Ayan, nalagyan na ng mga particles yung ate. Uy, ayan siya magnetic. Nag-i-snap. Ganyan kaganda. Kaya naman pala mahal nito eh. Ayan. Ito, naniniwala ko, ito yung design sa likod ng mga cards. Ganyan ka-detailed. Ganyan kaganda yung artwork ni Ciro Marchetti. Digital art. Ito yung malaking book. May ribbon. Ayan. May ribbon. Bonggang-bongga para hindi mahirap kunin. May ribbon siya. Ito yung book na hindi rin ganun ka-perfect. Ayan, parang may mga marks, parang gasgas or dumi. May mga guhit na parang gasgas. Yan, yung book niya. Guidebook, ganyan kakapal. Take note. This is what I love sa mga imprenta ni Llewellyn. So, shout out and kudos sa inyo. Napakaganda ng books nila, Llewellyn. I have an old book deck actually from Llewellyn. Ito. This is the Llewellyn Tarot Companion. Basta Llewellyn guys, yung mga books nila, hindi yan hindi tinipid. Ganyan kakapal. So itong deck na to, sa akin na to 2006-2007. Hanggang ngayon, nilagyan ko lang to na ribbon, ako na nag-improvise niyan. Pero Llewellyn yan. Llewellyn din na yan, Kaya, paborito ko si Llewellyn pagdating sa paggawa nila ng mga decks. Yung mga decks nila, guys, hindi siya yung super kapal. Pero, pagdating sa mga books nila, wala kang masasabi kasi sobrang ganda ng mga books nila as in makakapal. At yung paper, yung maputi,
Maputi yung papel. Yun yung pinaka-paborito kong klaseng papel na ginagamit. Eto yun guys, yung isa kong Llewellyn deck. Pero meron akong deck ni Marchetti noon na wala na ngayon sa akin. Eto pa yung lumang packaging. Yung bagong packaging neto guys, ganito nakatigas and magnetic na. Pero nung mga time na binili ko to, ayan o, kita nyo jologs na jologs. Eto yon yung libro na yon na sinasabi ko, eto siya. Part siya niyang deck na yan. Kaya nakikita nyo naman kung gaano ka-quality yung decks ni meron pa yung organza bag. Ayan, organza bag. Drawstring bag, yan. Free yan, kasama nitong deck na binili ko noon. At ito yung book niya. Ganyan siya, kakapal na book. Yun nga lang, hindi pa magnetic nung unang panahon. I believe ito yung mga unang imprenta na nabili ko. Ngayon, revised na ito. Magnetic na rin at matigas yung box na kagaya nito. Kaya kung bibili kayo, mas maganda na yung mga packaging. Maswerte kayo. Pero love ko pa rin yun kahit na luma na siya kasi old school. Ayan. Balik tayo sa book ni Gilded Tarot Royal. Si Barbara Moore yung author netong book. By Llewellyn, of course. Ayan. So, ito, nabasa na natin to. Ito na yung mga sample cards na showcase nila. Three of Swords, meron silang Hermit, Ace of Cups. Discover enduring wisdom in the cards. The Gilded Tarot Royal explores the enchanting images and ageless insights of this visionary tarot. Join author Barbara Moore as she guides you through the deck and provides helpful techniques for reading the cards. You'll learn about the structure of the deck and get tips on how the different suits and card numbers can add depth to your readings. Detailed descriptions, interpretations of each card included, along with exercises to help you synthesize your own personal card readings. Whether you're a beginner or a seasoned reader, you'll find informative ideas to help you make the most of this deck. How to store and care for your cards, best ways to prepare for a reading, how to choose significator, things to consider when asking the questions. Okay? So, wala pa akong kahit anong book ni Barbara Moore. If ever, eto pa lang. Collaboration nila ni Ciro Marchetti. So, sa unang-unang page ng guidebook, makikita ninyo ay napakagandang peacock. Hindi naman siya colored. Yan, Gilded Tarot Royal Guidebook. Meron information about the author, merong information about the artist, title page, Barbara Moore, yung author, and yung art is by Ciro Marchetti, Llewellyn Publications, Woodbury, Minnesota. So, ito ay published in Minnesota. Gilded Tarot Royal Guidebook, 2004 and 220 by Barbara Moore, art by Ciro Marchetti. Second edition, second printing, 2020. Kaya previously published as the Gilded Tarot Companion. Yun yung unang-una yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ito royal na ito eh. So, ayan, next page is the contents. Merong introduction. Something about the major arcana, minor arcana, court cards. Tapos yung mga spreads. Ayan na intro, artist notes. So, ang cute niya, may mga photos dito pero hindi siya colored. Ayan, ina-explain dito yung mga suits like wands, cups, swords, pentacles, minor arcana, major arcana. Yung meaning ng aces, 2s, 3s, 4s, hanggang 10s. Ayan, may mga exercises. Care and storage ng baraha. Hindi ko na masyadong binabasa yan kasi naano ko na yan noon pa. Nabasa ko na about dyan. So, ito na yon, major arcana. So, bawat card na dinedescribe dito is may full size, one page photo. Yun nga lang hindi siya colored. Pero ayan, the full. Ayan. So, ano ba meron dito?
Description about the full, wala nga lang nilagay dito about reversals. Yan lang. No? So, bahala na kayo. Pagdating sa mga reversals, siguro masabi ko hindi siya ganun kakumpleto. So, kung naghahanap kayo ng upright and reverse description, so yung mukhang wala yata dito. Ano? Okay. Magician. Oo nga, parang wala ditong walang nakalagay na subtitle kung upright at saka nakabaliktad na description ng mga card, no? Pero may malaking image nung card sa kaliwang side. Ayan, yan yung sa major arcana. Pagdating sa minor, ganun din. May mga photos naman. Merong brief description about minor arcana. Wala akong nakikitang subtitle about reversals. So, kung nagbabasa kayo upright and reverse ng mga baraha, wala ditong detailed na description. Pero importante, meron pa rin. So, may mga spreads. May mga yan. May 3 card spread, past, present, future. Actually, hindi ko ginagamit itong mga to, guys. Gumagawa ako ng sarili kong mundo. Gumagawa ako ng sariling spreads. Ewan ko, kanya-kanya yan. Celtic Cross, alam ko rin yan, pero hindi ko siya ginagawa. Para sa akin, kung ano yung feel kong gawin, yun yung ginagawa ko. So, naman yan? Subjective naman, depende naman sa gumagamit yan. Wala namang tinutukoy dyan na tama or maling paraan ng paggamit, no? So, ito na yung box niya, magnetic, kaya tungtuwa ang lola nyo. Magnetic, bongga. So, ito na, yung cards. Nakabalot siya sa plastic, syempre. At doon sa pinakailalim, ito, karton lang naman to. Ayan, nade-detach pa pala, oh. Ayan, oh, ganun lang siya ka. Hindi na pinulido yung side na yun kasi hindi naman kita. So, yan, pwede nga lang itong makalas. Yan, sinira ko na agad. Dali. Ayan. Kasi ito yung ribbon, itim. Sara muna natin itay. Siya, tapos ito yung book. Buksan na natin, ingatan natin. Ayan yung likod niya, guys. Buksan na natin. Po. Baka nabobore na kayo. Pero ako na-enjoy ko itong mga ganitong pag-unbox. Kasi ako'y collector din. At gustong-gusto ko yung amoy ng bagong libro. Amoy ng bagong baraha. Bango. Ayan. Ayan, kasuputan, tinanggal. Parang dikit-dikit pa nga sila, oh. Ayan siya. Ano siya? Glossy, guys. May pagka-glossy yung quality ng niya, barahan niya. Ayan, solid siya. Siya gumagalaw. Ito yung backing niya. Ayan, ganyan kaganda yung design. Chiro Marchetti. O, diba? Very detailed. So, dahil bago siya, dikit-dikit. Sana hindi naman masira yung ating cards. Oop. Ganyan natin. I-bend-bend natin para gumalaw. Ayan na, gumalaw na sila. Bagong-bago kasi eh. Naamoy ko, ang bango-bango. Ayan yung gustong-gusto ko. Pati yung libro, fresh na fresh. So, magsimula na tayo ng ating quality, thickness. Ayan, ito siya. Hindi siya makapal, guys. Sa akin, hindi issue yun kasi meron akong Llewellyn deck nga na kahit lumang-luma na siya. 2000 something pa yun, early 2000. Matibay.
ni natuklap, wala. Hindi rin siya natupi, wala. Ewan ko lang to kasi yun ay nabili ko nung kopong-kopong pa. Pwedeng iba yung quality noon. So, masasabi ko mas flimsy ito. Iba yung quality nung nabili ko na luma eh. Ayan, sige. Comparison. Kasi ito nabili ko 2004 yata o 2006. So, lumang packaging syempre. Kunin ko lang, pakita ko yung card. Ito naman kasi, Llewellyn Tarot. Iba yung shape talaga ng baraha niya. In fairness, may free pa siyang bag na gold. Ganito yung baraha niya, malapad. Ito medyo, siya, squarish. Tapos, sabi ko nga sa inyo, ayan o. Manipis din, kagaya nito. Pareho silang manipis. Sana lang mas matibay. Sana matibay ito kahit na ano. Pero pareho lang. Malapad lang to sa tingin ko. Matibay yung mga cards ni Llewellyn guys. Kahit sabihin yung manipis yan. Baka na lang din sa gumagamit. Kasi ako talaga yung taong hindi ako buwara sa mga baraha ko. At saka hindi ako malakas makasira ng cards. Iniingatan ko yung paggamit ko nyan. So, ayan. Yan yung backing niya. Siyempre, glossy. Ito yung design. Ganito siya kalaki sa palad ko. Wala namang magaspang na feeling sa gilid. Walang issue kung maselan kayo. So, simula na tayo sa flip through. The full. Ay, sorry, number 5 agad. May dikit-dikit. Ay, ayan na nga. Sabi ko na nga eh. Wait lang. Dikit-dikit pa rin. So, the full. Magician. High Priestess. So, nagdidikit-dikit. Pero parang hindi naman siya fingerprint magnet guys. In fairness naman, kahit na glossy siya. Ayan, si High Priestess. Sobrang linaw nung artwork. Ang alam ko maraming nakaka-appreciate sa artwork ni Chiro. Kaya gustong-gusto nila yung mga decks niya. Parang busog na busog yung mata mo dito. Ano? Empress. Emperor. Napakagandang Hierophant. Yan, nakita nyo ba yung mga detail dyan? Daming pati yung damit niya, kung gaano kaganda. Sobrang ganda. Borderless na nga pala siya, take note guys. Wala na siya mga border sa gilid, di kagaya ni the original Rider-Waite. The Lovers, tama ba? Chariot. Babae yung chariot dito, charioteer. Yan, yung mga dikit-dikit. Ito yung cover, strength card, diba? Sabi ko sa inyo. Yan siya. Yung may lion. Ayan. Napakaganda. Hermit. Wheel of Fortune.
So, hindi mabigyan hustisya ng camera ko, pero sa personal guys, sobrang nagpa-pop up yung details ng artwork ni Ciro Marchetti. Hindi mabibigyan hustisya ng camera ko or ng lighting ko yan. So, you have to see it in person para mas ma-appreciate nyo kung gaano kaganda yung artwork. Ayan. Puno-promote ko talaga yung artwork ni Marchetti. Justice. Oh, may sign ng Libra. Ayun oh. Hanging man, tawag niya rito. Death card. So, kakaiba yung death card niya dito. Hindi kagaya dun sa traditional na may nakakabayo talaga na ano, bungo, no? Dito wala mga tao. Wala yung ibang characters doon. Temperance card. Makulay. So, ayan na. May chip na siya. Ayan o, puti. Kasi nga, dikit-dikit sila. Pwedeng pag mali yung tanggal mo, matuklap. Eh, hindi naman to makapal. Tower. Star. The moon. Ayan. Judgment card. So, walang mga kabakabaong dito. May mga tao lang dyan parang sumasayaw sa ulap. At hindi mawawala yung angel na nagtuturutot. The World. Parang Cirque du Soleil. Diba? Bongga. Ace of Wands. So, very fiery ang kulay. Two of Wands. Three of Wands. 4. So, may fire symbol. Ayan. 6 of Wands. 7. 8. 9. 10. Ace of Cups. May mga koi. Ang napakagandang 10 of Cups. Napakadaming detail dito guys. Yan. Ace of Swords. May Dove. Ito naman may pagka violet and blue. Yung Suit of Swords. Three of Swords. So, medyo mapayat yung heart dito. 4. So, akala ko kung ano yun. Star pala. Akala ko defect. Yung mga puti-puti na yan. So, may mga parang laban-laban doon. Pero tapos na eh, no? 6, 7. May fox. 8.
So, yung 8 of swords niya, hindi mukhang stress na stress yung itsura ng tao dito at nakaload, no? 9. Galaw-galawin ko lang, guys, para ano ba tawag dun? Gumalaw yung mga magkakadikit. Parang may ano dun. Hindi ko alam kung ano yung move ba yun. Kaya pala. Okay, no wonder. Iba pala itong 8 of swords. Ito yung babaeng napapalibutan ng swords pero nakatayo. Dito naman nakaload siya. Ito yun, yung 9 of swords niya. Hindi pa rin naman mukhang stressed. 10. Ito hindi literal na nakabaon yung sword sa likod. Parang mga phantom swords lang yan. Ace, yan. Ace of Pentacles. Very green naman ito eh, yung Pentacles. Very green. Green and gold. So, ito hindi na pinakita yung nasa snow sila. Yan. Pero parang may nanlilimos pa rin. Ayan na, smooth na siyang ilipat-lipat guys. Nung nabaklas ko niya yung mga dikit-dikit. Sarap ng hawakan. Wow, ganda ni Nine of Pentacles dito. Siya yung may falcon. Green na green and gold na gold. Then, page. Okay. So, hiniwalay pala nila yung mga court cards. Okay? So, pagkatapos, ang last suit natin ay Pentacles. Start na tayo. Wands, Cups, Swords, and Pentacles yung arrangement niya. So, ito na yung mga tao. Court cards na tayo. Una yung pages. Page of Wands. Page of Cups. Hiniwalay niya yung mga tao. Page of Swords. Page of Pentacles. Knight of Wands. So far guys, sabihin nyo ano yung card na nagandaan kayo, anong suit yung nagustuhan ninyo dito. Baka meron kayong mga comments dyan. Kung collector din ba kayo, anong mga cards yung kinukolekta ninyo. Anong decks na meron kayo at yung mga nasa wishlist nyo. Knight na tayo. Simula ulit kay Cups. Knight of Cups. Knight of Swords. Wow, ganda. Blue. Knight of Pentacles. And Queen na. Queen of Wands. May kasama siyang dog na cute. Diba? Wow! Ang ganda ng Queen of Cups, pati yung mga aso niya. So, may mga companion sila dito. Pets. Ito si Queen of Swords. Kasama niya ay pusa. At may mga dove. Peacock naman para kay Queen of Pentacles. So, itong isang card na to, meron siyang ano yan. Tingnan. May defect sa corner. Hindi man sobrang sagwa, pero syempre. Next, last is Kings. King of Wands. Ay, parang hindi ko napakita si... Wait lang. Naipakita ko ba si page? Okay. Last na to guys. Ayan. So, babalasahin ko para bigyan ko kayo ng one card pool for the collective. Tingnan natin gaano kaganda balasahin. Ayoko na may mga munting mga particles dito sa aking velvet na sapin. May pagka-OC. Ayan, O, diba? Kitang-kita nyo paano ko tanggalin. Pero ang hirap. Basahin natin.
Pag ganito klase pagbabalasa, ako rin guys, maingat ako sa pagbabalasa ng cards ko. Ayoko na tutuklap siya na bebend. Yan. Hindi ko siya babaluktutin na sobra. Pero gamay naman. Hindi naman ako malaking tao. Hindi malaki yung kamay ko, in fairness. Hindi naman ako nag-i-struggle na balasahin siya. Ayan. Smooth naman siya. Ganito, ganito. Kuha tayo for the collective. Anong mensahe? Kuha tayong isang card. Basahan natin kayo. Wow! Sa dami ng makukuha. Three of Swords. Sige. Purbahan natin yung definition sa book. Sample reading. Para magamit din natin itong ating book. So, Wands, Swords. Tumagpas na tayo. Three of Swords. Napakasaklap na card pa nung nakuha natin. A yarn siya. O, yung book niya, may picture ng card na yun doon. Three of Swords. A large heart pierced by three swords looms against a stormy sky. Clearly, this is a heartbreak, very dramatically and tragically expressed. Consider the image carefully. The sun, representing the self, is centered on the heart. Ayun daw yung sun. Kaya pala, nakita niyo yung mga rays na yon. So, ayan, dinidescribe ng book, detail by detail, yung artwork. At anong ibig sabihin nun? Representation, symbolic. Is centered on the heart. The sun, representing the self. So, yun. Is centered in the heart. The ego is identifying entirely with emotional distress, making it bigger than it should be. The words embedded in the heart indicate that a way of looking at the situation is faulty. Removing the focus from the emotion allows a glimpse of the bigger picture. A proper perspective allows more clarity. In this instance, the Empress, Major Arcana, can provide the nurturing and healing that will help transcend the heartbreak. You have experienced a heartbreak. However, you are not seeing the effects of this heartbreak clearly. Although it is hard to end a relationship, it does not mean the end of your life, which is probably how you are feeling. Seek a realistic perspective. Be aware of the lure of the role of the tragically broken-hearted lover. It gives the lover reason to pine and mourn and never move forward. It is a sham. An excuse to avoid life. So, parang may ano dito. Parang dating sa akin minsan na-over-exaggerate natin yung mga heartbreak na yan na parang as if katapusan na ng mundo natin, ng buhay natin. O diba? Yun yung mensahe. Okay, sana guys nagustuhan nyo ite. Ito yung aking unboxing, first impressions. Overall, gusto ko siya. Nagagandaan ako doon sa kanyang packaging, sa kanyang cards, and syempre, sa napakagandang book na ginawa ni Llewellyn. Yun nga lang, ang masasabi ko lang, walang upright and reversed definitions yung bawat card. So, kung kayo ay tipong naghahanap ng ganon, well, hindi nyo yun makikita rito sa specific na deck na ito doon sa book. Okay? So, babush, thank you sa panonood. Don't forget to like, share, subscribe. Take care. God bless.